Ayan mga sir, meron sa atin din lang ano, NMAX, sinakay na lang sa ano, sa Ford Everest, nilagay sa likod. At ayaw na lang mag-start, kaya check engine na lang. Kaya machi-check natin yan pagka baba na nila dito kung ano yung problema. At mayroon pa kasi tayo isang ginagawa dito na Miusol overall PMS ang ginawa natin dito. Maya doon tayo po-focus. Yan, kung magtataka kayo mga sir kung bakit iba yung place natin dito po yan sa ano, sa Agulo Union mga sir. Tayo natin ibaba. Check natin kung ano yung check engine nya. Binaba na. Ang check engine pala nito mga sir ay Horror 12. Alam niyo na pag Horror 12 yung sa sakit ng ano, stator papuntang ECU. Parang sa mga click lang din yan. Sa click kasi mga sir, meron din siyang sakit kaso mas malapit sa ECU. At sa sakit talaga ng ECU sa mga click. Dito doon sa stator naman. Kaya may check natin. Okay, ito na mga sir. Bali, aalamin na natin kung ano yung check engine nya. Pero sabi ng may-ari kasi mga sir ay Horror 12 daw. Error 12. Pero i-check pa rin natin ng gamit yung diagnostic tools natin. Ayan, bubuksan natin yung kanyang upuan. So iaangat natin. Check muna natin kung ano yung tinutukoy ni sir na check engine. I-on muna natin yung panel nya para makita natin. Ayan, meron siyang check engine. Ang kilometer nito mga sir ay 19,683. Masabi nating bata pa lang to. Okay, simulan na natin i-diagnose. Dito tayo sa may upuan. At itong makikita nyo ito, full seat, tapos Add Pro. Sa atin din mga sir, meron din tayong stock na Add Pro. Mas gugustuhin kong ikabit yung Add Pro kaysa dun sa yung diretsong ano, yung diretso na papuntang ECU. Yan, ito ikakabit natin. So gustuhin ko pa itong ikabit kahit paano masabi nating tumatagal. At kapag once na nasira, ito lang yung masisira, hindi tulad nung diretso na yung mga pinapasikat ng mga katulad kong content creator na nasusunog doon mismo sa ECU. Pag nasunog yung sa ECU, medyo talagang hihinangin mo na talaga. Dito lang nang dito siya nasusunog, ito lang yung papalitan mo ng papalitan. Pero choice nyo naman yung mga sir kung ano yung ilalagay nya. Para sa akin lang, mas gugustuhin ko pa ikabit to kasi dati meron akong kinabit nito, nasabi ko naman na tumagal siya. Meron din akong tinda nito mga sir. Yeah. Meron akong tinda rin dito mga sir. Pati sa clearings ng click, yan, meron tayong stock, mga belt, yan, meron tayo dyan. Ayan, nilabas na natin yung sakit na pag ating pagsusukso na yun, basa mga sir. Isa rin ito sa mga ano, pag nababasa, nagsushort circuit, yan, tumutulong. Tubig. Isa rin yan. Hangin na muna natin yan bago natin salangan ng diagnostic tools. Baka diagnostic tools ko naman din yung madali kasi basa siya. Okay, ito na mga sir, salangan ko na. Hindi ko na ilalagay yung ano, yung positive negative ng ano kasi Yamaha naman yung troubleshoot natin. Madidetect na natin yan. Okay, on natin. Tapos pupuntahan natin to. Siyempre Yamaha yung ating itino-troubleshoot, kaya sa Yamaha tayo mag pipindot. Okay, off daw, tapos buksan. Ayan, tapos dito tayo sa read fault code. The normal signal cannot be obtained from, yan yung sinabi niya, history. Okay, engine starting difficult, unable condition, tapos unknown error, engine stall detected.
yan yung mga naka-install. Tapos ito yung latest nya, yung naka-highlight. Tapos ito naman yung ano, horror code. Yan yung dito yan sa may sakit ng stator natin. Ang gagawin muna natin ay i-erase muna natin, tapos i-check ko kung babalik uli siya. Kaya papansin nyo, nawala yun na yung check engine. ABS na yun nakailaw, wala na yung check engine. Tapos papatay natin, ayan, tapos on natin. So, nawala na yung ano, nawala na. Tapos punta natin ulit si diagnostic tools. Ayan, no trouble code na, history. Ayan, unknown pa rin. Kaya pag pinandar natin to, pandari ko nga. Ayan, ayaw talaga mag start. Uy, nalaglag na. Kaya ibig sabihin, puntiryain natin to. Hanapin natin yung unknown error. Yan, ito na yung tinutukoy niyang natitirang pupuntiryain natin, yung unknown error na yan. Yan. Alam naman ni sir yung mga ganitong history kasi nga nakabili na siya ng AdPro. Kaya dito na tayo pupunta. Bubuksan natin tong clearings na to. Dito natin makikita yan. Ito na mga, natanggal ko na yung clearings ni NMAX dito. Ayan, napapansin nyo wala na siyang sakit dito. Nakarikta na pero may unknown pa rin. Kaya kakabitan natin ang AdPro to. Saka delikado to mga sir, itong ganito. Lalo kung ang pagitan lang ay electrical tape mga sir. Wala man lang siya nga parang divider na mas matibay. At pag umiinit kasi ito mga sir, may posibilidad na masunog yung electrical tape. Magdikit yan, ay nagkatapat yung pagkakaputol. Maaaring masunog yung ECU or masira yung ECU. Natanggal naman natin na yung ano, yung check engine nya, wala nang check engine, kaso ayaw lang talagang mag start. Kaya nga i-check natin to hanggang dito sa may stator nya, hanggang doon sa may ECU check natin. Tsaka number 1 din sa mga ano, sa mga FI, hindi lang kay Click, hindi lang kay Yamaha, madalas din may napuputol dito sa parting harness na to kasi laging nababasa. At kapag nag-corrosion yung wire, ayun na, doon na rumurupok. Kaya i-check pa rin natin dito. Yan. Bali, buksan ko muna itong mga sala. Pakita ko na lang sa iyo maya maya yung ano, yung makikita kong problema nito, para hindi na humaba na yung video natin. Kaya i-check ko muna to. Mas maganda na yung check tayong mabuti. Yan, okay naman ito mga sir, safe naman. Tapos gagawin natin, kasi gusto ko munang makita or marinig na yung unit ay umaandar. Yan, pipihit-pihitin muna natin to. Siguro baka hindi ito nakahinang, kaya siguro naglo-lost to, kaya nag-horror 12. Okay, yan, check mo natin pa rin kung mag-aandar siya. Ayan, wala na yung check engine nya. Ayun o, mandar siya o. Ayan, mandar siya. Ibig sabihin ay nagkaroon ng problema dito sa ano, sa pagkaka-dikit dito. Baka hindi ito nakahinang mga sir, kaya siguro ganyan yung nangyari. Pwede nyo naman din itong gawin na ganito, kaso nga lang hihinang nyo pa rin. At pinaka-importante dyan, hindi dapat magkapalit-palit yung wire. Kasi kapag once na nagkapalit yan, baka may posibilidad na masira yung stator or ECU. Medyo mas mabigat yung gastos pag yun ang nasira. Lalo kung nasa probinsya tayo, malamang maghahanap pa tayo ng pwede nating puntahan para lang ma-repair yung ECU or bumili ng stator.
mga ganun yung magiging scenario niya. Kaya ang gagawin natin, yung binili ni sir na AdPro, kakabit na natin. Iisa-isahin natin na dapat hindi ito magkapalit-palit yung mga wire. Yan, tatanggalin ko muna, tapos pakita ko sa inyo kung nakahinang or hindi. Ito na mga sir, tanggal ko na yung electrical tape. Ayan nga, hindi talaga totally siya nakahinang. Kumbaga binuhol-buhol lang. Kapag kasi binuhol-buhol lang natin ng ganito, may posibilidad na naglulos, kaya siguro nagkaroon siya ng unknown horror. Yan, horror. Kaya ang gagawin natin, dahil nabili naman ni sir yung kanyang AdPro, ikakabit natin. Yan, kaysa hinangin natin, at ito naman yung nabili ni sir, kabit natin. Yan, madali naman ito mag-install mga sir, basta huwag nyo lang kung kayo gagawa nito, lalo kung sa nagdi-DIY kayo, dapat huwag nyong pagpapalit-palitin yung wire. Kung sa pure red, ilalagay nyo siya red na may guhit na puti, at green, lagay nyo naman din sa red na may yellow. Puti, lagay nyo naman din sa red na may guhit na blue. Yan, gagawin ko dyan ay iisa-isahin ko. Isahin ko itap dito, isahin ko yung isa, ganyan, isahin ko din yung isa. Hindi ko siya pag rarambol-rambolin, para kahit pa paano sa akin din hindi rin ako malito. Ganyan yung gagawin ko. Kapitan natin to. Ito na yung AdPro natin mga sir. Ang laman loob nito, may mga terminal wire to, tapos may tornilyo na 3. Yan yung laman yan. Itong terminal na to, yan yung tatapat-tapatin natin. Yan. Tapos syempre gagamitan ko pa rin ng hinang para siguradong hindi siya magkakaroon ng problema. Hihinangin ko pa rin siya. Yan, mga nakabit ko na yung AdPro. Ito na yung kinalabasan niya. Bali, hininang pa rin natin yung divider dito para hindi ka agad nahuhugot. Tapos inipit ko siya ng vice grip para mas matibay. Yan, okay na to. Tapos nilagyan pa rin natin ng sinkable tube. Yan, tag-isang wire. Kaya dito lang yung siya naka-open. At ngayon isasarado lang natin. Ito, may tornilyoan din to. Kahit ito rin mga sira, nasisira pa rin to. Hindi pa rin siya pang lifetime. Ay sira pa rin. Okay na, na-close na natin. At itatry natin i-open or paanda rin. Ayan, start na siya. Tapos ngayon babalikan natin si diagnostic tools para i-reset natin. Pero ibabalik muna natin lahat-lahat. At ito, tinanggal ko niya ito kasi chinik ko. Isa rin dito kasi mga sir, dahil naka-open siya, nagagasgasan sa flarings. Kaya ay ibabalik na natin. Tapos saka i-close na natin yung yung flarings nya, ibabalik na natin. Yung AdPro ganun na lang, hindi na natin siya babulutan ng electrical tape para kung sakaling mabasa siya, yung tubig na papasok dun sa loob parang mag-aano lang din, parang dadaan lang din yung tubig dun sa loob, hindi siya magpupundok. Yan, nabalik na natin yung flarings. Tapos babalikan natin yung error code kung andyan pa rin yung horror code. Yan, andyan pa rin dahil hindi pa tayo bubura. Yan, i-clear muna natin. Okay, tapos balik tayo ng red fault code. Doon tayo sa history, pero puntahan muna natin to. Okay, wala na siyang trouble code kasi nga nambatan na natin ng AdPro pending. Ayan, wala na. Tapos papandarin natin, i-off natin, tapos balikan natin kasi kailangan pala natin paandarin muna. Engine speed, ayan, dapat 1.5, 1.6, dapat umaandar.
IC 1.4 bumabagsak. Kailangan painitin natin. Ayan, kasi kapag unang start, alam nyo naman, medyo baba pa yan. Ayan, tapos na tayong mag-diagnostic tools, mag-diagnose. Okay naman na, goods na siya. Kaya maganda na yung kanyang minor. Ayan, dito tapos yung video natin mga sala.